Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Timoteo ang pangalan ko, ngunit tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Teo. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, narito ako ngayon sa Bahrain. Ngunit dati akong nagtrabaho sa Saudi Arabia, kaya ang kwento ko, Tito Makoy, naganap ito noong nasa Saudi Arabia pa ako. Ganito po nag-umpisa ang aking kwento. Ang office namin ay nasa kahabaan ng King Fahad Road, umuupa sa isang commercial building. Maganda, Tito Makoy, ang kalagayan ko kasi nalakad ng amo ko na makuha ang isang silid sa rooftop ng building na siyang tutuluyan ko. Doon din sa building kung saan ang aming opisina. Ang gusali, Tito Makoy, ay mga opisina at commercial spaces. Mula sa ground floor hanggang sa ikaapat na palapag. Sa rooftop naman nakalagay ang maraming mga machine ng mga air condition at narito din ang accommodation ng mga caretakers. Dalawa ang caretakers ng building. Mayroong 3 silid sa rooftop nito, mga malalaki, at common ang kusina. Sa panig ko, Tito Makoy, palibasa uupa kami, kinuha ng amo ko ang isang silid na mayroong sariling CR. Kaya ang tanging common lang talaga ay ang kusina. Wala namang problema ang samahan namin ng 2 banggaling caretakers ng building. Dumating ang araw, Tito Makoy, merong isang umuupa sa gusali, isang tenant, umalis sa building, lumipat ng ibang lugar. Ngunit meron kaagad na pumalit doon sa nabakanting opisina. Yung bagong uupa gustong baguhin ang design o kaya setup ng opisinang kanilang uupahan. Kaya nagkaroon ng renovation sa nabakanting opisina. Sa gagawing renovation, Tito Makoy, hindi pumayag ang lahat na tenants na magkaroon ng ingay habang nasa oras ng trabaho. Kaya ang renovation works ay ginagawa, nag-uumpisa ito alas 4:30 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Alas 4:30 ang umpisa, ito'y bilang konsiderasyon na rin ng mga tenants. Saka alam mo na, Tito Makoy, karamihan sa kanila nag-aalisan sa kanilang opisina alas 4 pa lang ng hapon. Isang gabi, Tito Makoy, maaga pa, mag-aalas 7 pa lang, napadaan ako sa ginagawang renovation. Nasa taas na palapag ito ng opisina namin. Pagdating ko, Tito Makoy, kitang-kita kong abalang-abala ang mga Pakistaning manggagawa. Meron isang Egyptian akong nakita na naroon din. Ito pala ang foreman. Lumapit sa akin ang foreman. "Kumusta ka?" Yan ang kanyang bati sa akin, sabay nakipagkamay. Siguro, Tito Makoy, alam mo na dito sa Middle East, dahil pabalik-balik ka na rin dito, ang daming ibang lahi na ginagaya ang pagbati natin yung kumusta. Alam na alam nilang lahat yan. Kaya ganoon, Tito Makoy, ang pagbati sa akin ng foreman. At napansin ko, Tito Makoy, sa kanyang pakikipagkamay sa akin, ibang-iba ang pagkakahawak niya sa kamay ko. May papisil-pisil pa ito at pahipo ng kaunti sa palad ko. Pagkatapos, nakangiti siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ng aming maiksing kumustahan, umalis na ako. Umakyat na ako sa aking tinutuluyang silid sa rooftop. Hanggang doon lang, Tito Makoy, wala lang. Makalipas ang 2 araw, pag-akyat ko sa rooftop, napansin ko merong nagtatrabaho. Lumapit lang ako upang tingnan kung ano ang ingay na aking naririnig. Isa pala sa mga malaking machine ng aircon na naroon sa rooftop ang inaayos. Ito yung aircon na papunta doon sa nire-renovate na opisina. Biglang lumabas, Tito Makoy, ang foreman na Egyptian, yung kausap ko noong isang araw. Sa muli, nakipagkamay siya sa akin at nangungumusta na naman. Hindi niya binibitiwan kaagad ang kamay ko at tumingin ito sa akin. Tumingin sa mukha ko, yung tingin, Tito Makoy, na tila binabasa niya ang aking pagmumukha. Binabasa niya ang aking isipan at binabasa niya ang lahat sa akin. Alam mo, Tito Makoy, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kaba. Hindi naman yung kaba ng natatakot, kundi yung kabang nag-aalangan
nagdududa at nahihiya. Alam mo, ano nga palang pangalan mo? Yan ang wika niya sa akin at tanong. Ako si Teo. Yan ang sagot ko sa kanya, Tito Makoy. Ako naman si Joseph, Teo. Yan ang kanya ring pagpapakilala sa akin at gaya nitong mga nakaraan, nakatingin ito sa mukha ko, Tito Makoy. Ang klase ng tingin na nangungusap talaga. Kaya tuloy confused na ako, Tito Makoy. Teo, alam mo gusto kita. Yan, Tito Makoy, ang kanyang wika sa akin na walang kagatul-gatul. My friend, you're crazy. Ito, Tito Makoy, ang sagot ko sa kanya na tumatawa ako upang mapagtakpan lang ang aking nararamdamang pagiging conscious ko ngayon sa sarili ko. Bumitaw ako sa pagkakamay naming dalawa, ngunit itong si Joseph talagang nakatingin pa rin sa akin, yung nangungusap talaga ang kanyang mga tingin habang hinahayaan niyang naghihiwalay ang kamay naming dalawa. Pumasok na ako sa aking silid. Kaya lang, Tito Makoy, pagpasok ko sa aking silid, ang weirdo talaga. Kasi patuloy ko pang naririnig ang mga salita sa akin ni Joseph, yung sinabi niya sa akin na gusto niya ako at yung klase ng tingin na ibinibigay niya sa akin habang nag-uusap kami. Ewan ko ba, Tito Makoy? Aaminin ko sa pagkakataong ito, meron din akong nararamdamang kaunting kilig. Ako kasi, Tito Makoy, kung maikwento ko lang sa iyo, wala akong karanasan sa kapwa lalaki noong panahon na iyon. Ngunit open-minded na talaga ako. Bagamat kung titingnan mo ako, Tito Makoy, lalaking lalaki kasi maganda ang aking pangangatawan, nagwo-workout ako sa gym. Maputi ang kulay ng aking balat at wala itong kabuhok-buhok man lang, kaya malinis na malinis. Ito namang si Joseph, hindi mo sasabihing gwapong-gwapong lalaki. Pangkaraniwan lang, Tito Makoy. Ngunit malaki ang kanyang katawan, toned din ito. Sa kanyang ayos na minsan makikita mong may dumi ng kaunti sa kanyang suot na damit dahil sa pagiging foreman. Ngunit sa panig ko, Tito Makoy, parang nakaka-attract ito sa akin. Ang kanyang itsura na isang construction boy, kasi lalaking lalaki siyang tingnan. Kayumanggi ng kaunti ang kulay ng kanyang balat dahil madalas itong nai-expose sa init. Kahit, Tito Makoy, sinabi ko na ang kanyang itsura ay pangkaraniwan lang, ngunit sa mga kaunting duming makikita mo sa kanyang braso at sa kanyang damit at ang kanyang kayumangging kulay, ma-attract ka talaga, Tito Makoy, sa kanyang itsura sa pangkabuuan. Kaya pakiramdam ko ngayon, Tito Makoy, inlababo ako dito kay Joseph. Kaya lang, Tito Makoy, ang aking nararamdaman at aking iniisip, hindi ko ito gaanong binigyan ng pansin. Dumating ang araw ng Huwebes, paakyat ako ng rooftop pauwi sa aking tinutuluyang silid. Nasa lubong ko na ang dalawang caretaker ng building pababa, pupunta raw ng bata ang mga ito. Ganyan sila, Tito Makoy, pag weekend, Huwebes pa lang ng gabi gumagala na. Sa Biyernes naman umaalis ito pagkatapos ng pananghalian, gumagala at bumabalik ito hating gabi na o kaya gabing gabi na. Nung Huwebes na gabing iyon, pagdating ko sa bahay, kumain ako ng hapunan, yung natira ko sa pananghalian. Pagkatapos naligo ako at nakababad na sa YouTube, nanunood ng pelikula. Lumabas akong saglit upang mag-use si Tito Makoy. Ang yusihan ko, Tito Makoy, ang lawak, yung rooftop, katabi ng mga aircon machine. Maingay nga lang, ngunit buwelong-buwelo ang paninigarilyo rito. Ang mga tauhan ni Joseph, nadatnan ko nagtatrabaho pa rin sa aircon na konektado sa kanilang nire-renovate na opisina. At noong pabalik na ako sa aking silid, nagkasalubong kaming dalawa ni Joseph. Sa muli nagkamayan kaming dalawa at ang pagkakahawak niya sa kamay ko, Tito Makoy, sa pagkakataong ito, mas mahigpit. Gaya ng dati, nagkukumustahan kami kahit na nung isang araw lang ang huli naming pagkikita. Pagtingin ko sa kanyang mukha, Tito Makoy, naroon pa rin ang isang uri ng ngiti, yung ngiti na nang aakit talaga.
Pagpasok ko sa aking silid, hindi ko napansin na sumunod pala sa akin itong si Joseph. Ako naman Tito Makoy nag-alangan na lang na hindi siya patuloyin o kaya papasukin sa aking silid. Kaya inanyayahan ko siyang pumasok. Pakasara ko ng pinto, pinauupo ko siya sa isang upuan, ngunit hindi ito umupo. Sa katabi ng pintuan Tito Makoy, hinawakan niya ako sa aking balikat, magkabilaan. Napasandal ako sa semento. Tiyo, gusto talaga kita. Ito Tito Makoy ang wika niya sa akin na medyo pabulong ng kaunti. Alam niyo po hindi ako makapagsalita. Nang tingnan ko ang kanyang mukha, pakiwari ko'y biglang naging gwapo sa paningin ko itong si Joseph. Yung seryosong mukha na tila nagsusumamo sa akin. Liban sa kombinasyon ng kanyang mapupungay na mata at makapal na kilay, ang magandang pagkakagupit ng kanyang balbas, talagang nagmumukha siyang magandang lalaki sa kanyang ayos. Yung pagtitig ko sa kanya Tito Makoy, sinamantala niya ito. Hinalikan niya ako sa labi na walang pag-aatubili. Tito Makoy, marahil gusto ko rin itong si Joseph. Kaya ang tanging nagawa ko na lang ay napabuntong hininga ako. At sa aking paghinga ng malalim Tito Makoy, marahil inisip ni Joseph na gusto ko ang tagpo naming dalawa ngayon. Kaya muli siyang humalik sa aking labi. Tito Makoy, lutang na rin yata ako kasi hindi ko namamalayan. Humalik na rin ako sa kanya, sinagot ko ang kanyang halik sa aking labi. Wala na Tito Makoy, di na kaming dalawa nakapagpigil pa. Naganap na sa amin ang pinakapribadong bagay sa mabilis na pangyayari noong oras na iyon. Palibhasa, bagong ligo ako, amoy na amoy ni Joseph sa katawan ko ang sabon. Alam niyo po, gigil na gigil talaga sa akin itong si Joseph. Ako naman nasisiyahan sa kanyang panggigigil. At alam niyo po, ngayon lang ako nakakaranas ng ganitong pakiramdam. Ito rin kasi ang pinakaunang karanasan ko ng pakikipag-ulayaw sa kapwa lalaki. Alam mo Tito Makoy, sa aming pag-uulayaw, ngayon ko napagtanto na masarap palang magmahal ang isang lalaking hindi gaanong konsyos sa linis sa katawan. Yung mga kaunting duming kumakapit sa balat, sa damit at sa katawan, yung baliwala sa kanila. Masarap palang magmahal ang ganoong mga lalaki. Kitang-kita ko ito at ramdam na ramdam ko ngayon kay Joseph. Itong si Joseph Tito Makoy, hindi naman siya madungis kung titingnan mo. Wala nga siyang amoy sa katawan. Malinis din ngunit sa kanyang trabaho sa konstruksyon, hindi talaga may iwasang madumihan ang kanyang damit at ang kanyang balat. Ngayon Tito Makoy, sa mga duming iyan, nagiging plus factor ito sa akin. Kasi ako malinis na malinis ang katawan ko, bagong ang ligo, makinis ang aking balat, maputi ang kulay ng aking balat. Alam mo Tito Makoy, ginawa ako ni Joseph na isang babae. Babaeng babae ako ngayon. At alam mo Tito Makoy, sa kanyang panggigigil sa akin, palibhasa isa siyang foreman, pakiramdam ko ngayon, tinatrabaho niya ako kagaya ng construction. Magaling siyang pumukpok ng pako. Ramdam na ramdam ko iyon. Magaling bumarina at magaling sa screw bolt. Pulidong-pulido ang ikot ng screw bolt gamit ang kanyang first class na screwdriver Tito Makoy. Totoong-totoo yan Tito Makoy, ang pakiramdam na aking inilalarawan sa iyo. Kaya sa panig ko Tito Makoy, ang tanging nagawa ko na lang talaga ay ipikit ang aking mga mata habang hinahayaan ko itong si Joseph na ipagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho sa construction. Ang saya, maganda ang pakiramdam na gawin kang construction Tito Makoy. Nakangiti itong si Joseph noong matapos kaming dalawa at namamahinga. Iyon na Tito Makoy ang naging simula naming dalawa. Gabi-gabi pagkatapos ng kanilang trabaho, bago umuwi,
nananatili muna sa loob ng aking silid itong si Joseph para sa aming matamis na sandali at nagkikwentuhan rin kami, Tito Makoy. Kung araw naman ng Biyernes, pagkatapos mag-alisan ng mga cleaners, saka siya dumarating sa aking silid. Masaya ako, Tito Makoy, sa aming ugnayan ngayon ni Joseph. Ngayon pa lang ako nagkaroon ng ganitong relasyon. Siya ang unang nagparanas sa akin ng relasyon sa kapwa lalaki. Mahal ko siya at mahal na mahal niya rin ako. Sa relasyon naming dalawa, Tito Makoy, ito ang nakapagpabago sa gusto ko sa lalaki. Dati noon, attracted ako sa mga lalaking magaganda ang katawan, magaganda ang kasuotan, malinis, mga maskulado yung nasa opisina. Ngunit ngayon sa aming relasyon ni Joseph, napagtanto ko, Tito Makoy, na mas maigi palang kaugnayan mo ang mga kagaya niya na hindi takot madumihan sa katawan. Mabibigat ang trabaho. Kasi ramdam na ramdam mo kung nananabik sila sa iyo. Kaya nasabi ko sa sarili ko, Tito Makoy, na mas gusto ko na ngayon ang mekaniko, foreman, heavy equipment operator, yung mga mabibigat ang trabaho. Kasi kapag minahal ka nila, sigurado kang mahal ka talaga nila. Hanggang sa natapos na ang project nila doon sa building namin, nagpatuloy pa rin kaming dalawa ni Joseph. Pumupunta siya sa aking tirahan, minsan nagdadala ng pagkain na kanyang binili sa labas, tapos sabay kaming kakain sa loob ng aking silid. Ang nakakalungkot lang, Tito Makoy, sa aming masayang ugnayan ay yung katotohanang kinakailangang magtapos ito. Dahil nagtapos nga ang aming ugnayan kinalaunan. Nagkaroon kasi ng malaking project ang kanilang kumpanya sa labas ng Riyadh, malayo na. Doon siya naitalaga at doon na rin namalagi. Iyon na ang dahilan ng paghihiwalay ng landas naming dalawa ni Joseph. Ako naman, makalipas ang ilang buwan, nag-final exit, umuwi sa Pilipinas, bumalik sa abroad, ngunit hindi na sa Saudi Arabia. Dito na ako sa Bahrain hanggang sa kasalukuyan. Sa unang bahagi ng aming paghihiwalay, nagkukumustahan pa rin kami sa Messenger. Sinasabi namin sa isa't isa na kapwa kami nangungulila sa bawat isa. Failure rin talaga itong si Joseph, Tito Makoy, kasi paminsan-minsan pinapadalhan niya ako ng larawan ng kanyang screwdriver, Tito Makoy. Malaking screwdriver. Actually, Tito Makoy, tire wrench ng payloader. Ganoon, Tito Makoy. Ngunit kinalaunan, Tito Makoy, tuluyan ang natigil ang aming ugnayan, ang aming komunikasyon. Yung huling message ko sa kanya sa Messenger, hindi na niya ito nireplyan. Mula noon, hindi na rin ako nagpadala pa ng message sa kanya. Marahil, Tito Makoy, kailangan naming gawin iyon, kailangan naming mag-move on. At isa sa magandang paraan ay ang tumigil na kami sa pag-uugnayan, tumigil ng ganap ang aming komunikasyon. Bagamat mahirap at malungkot sa umpisa, kasi nga minahal ko itong si Joseph at minahal niya rin ako ng totoo. Totoong nagmahalan kaming dalawa, subalit ganoon talaga, Tito Makoy, ang buhay, merong hangganan ang lahat. Sa kasalukuyan, dito sa Bahrain, wala akong karelasyon, hindi rin ako naghahanap. Kung merong dumating kagaya ng pagdating ni Joseph sa akin, bakit hindi? Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po piliin nyo at maibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa iyong mga taga-subaybay dito sa Bahrain, Teo. Maraming salamat, Teo, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, ang kwento mo, simple lang ngunit maganda. Alam mo, sa pagkikwento mo sa akin ang isang eksena doon na cinematic na eksena sa kwento mo ay yung nakasandal ka sa semento sa tabi ng iyong pintuan, tapos magkaharap kayo ni Joseph, nag-uusap ang inyong mga mata. Alam mo yung eksena na yon, sigurado akong marami sa mga kasamahan natin ang mapapasabing sana all. Cinematic talaga yung eksena na yon. At sa relasyon yung dalawa ni Joseph, wala naman akong nakikitang masama doon, wala naman kayong natapakan, wala kayong naagrabyado. Yun nga lang talaga kinakailangang magtapos kasi
Sang-ayon ako sa sinabi mo na karamihan talaga sa mga bagay sa buhay natin may nag-uumpisa at merong katapusan yan. Bawat nag-uumpisa, meron yang katapusan palagi. At sa bawat pagtatapos ng yugtong iyan, kinakailangan nating harapin ang katotohanan na natapos na ang yugtong iyon. Kinakailangan nating humarap at humakbang patungo sa panibagong yugto ng ating buhay na ating haharapin. Sa muli, Teo, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang naman ang nagpapa-shoutout at ang nagsulat ng kanilang comment doon sa sinusundang upload nito. Actually, re-upload yun. Yung kapitbahay ko pala ang katext ko, kaya lahat na lang sila isa-shoutout ko. As of recording time, 9 o'clock gabi, June 23, 2026. Sana tama ang date na ibinigay ko kasi yung comment ng ating kapatid na si August Tejada, August, shout out na sa'yo, na sabi niya, Tito Makoy, dun sa isang upload ko na binanggit ko rin yung date at saka oras. Ang duda ko, actually hindi ko ni-review yung upload ko na yun, yung record ko. Hindi ko ni-review kung tama yung date na ilagay ko. Kasi sa palagay ko yun ang sinasabi sa akin ni August na mali. Sabi niya June 18. Baka nasabi ko July, ewan ko lang. Anyway, di ko talaga ni-review yon. Anyway, shout out na sa iyo, August Tejada, at maraming salamat. Ngayon sa ating mga nagsulat ng comment na lahat, isa-shout out ko na lang. Shout out sa ating kasamahan at ating kapatid na si Beer for Love. Beer for Love, maraming salamat at shout out sa iyo. Ganoon din ang ating kapatid na si Teddy Arasola ng Alcobar, Saudi Arabia. Teddy, shout out sa iyo at sa lahat ng mga kasamahan mo sa inyong company. Ang isa pang kapatid natin, shout out kay Gerson. Itong si Gerson, ayon sa kanyang comment, tila nababasa ko, gusto niya sanang magpadala ng kwento. Kaso ang sabi niya, masyadong intense daw ang kanyang kwento. Wala namang problema yan, Gerson. Kung masyadong intense, gaya ng sinabi ko na ang ating approach, lalong-lalo na sa intimate moment na yan, gagaanan natin ng kaunti yung hindi tayo papagalitan, hindi ako masususpend ng YouTube. Sa muli, Gerson, shout out sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Ganoon din shout out sa ating kapatid na si Joffer ng South Korea. Joffer, shout out sa iyo at maraming salamat. Shout out din muli kay Milagrito Kadiraw. Mel, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si CJ ng Chicago, Illinois, USA. Ang comment ni CJ doon sa sinusundang upload nito, narinig niya na dati ang kwentong iyon. Totoo yan kasi nga re-upload yun. Inalis ko lang yung portion na sinasabi sa akin ng YouTube na alisin ko. Ganoon din ang ating kapatid na si Ronnie Cons ng Norway. Nagpapasalamat si Ronnie Cons sa pagbati sa kanya at pag-shoutout kasi nag-celebrate siya ng kanyang birthday noong June 18. Shoutout sa iyo, Ronnie Cons, at sa muli, belated happy birthday. Ang ating kapatid naman na nasa San Pablo City, Laguna, Serge Moreno. Serge, shoutout sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Ang ating kapatid na nasa BGC, si Ryan Sulihon, ang sabi niya, natutuwa raw siya kasi actually hindi doon sa upload na kapitbahay ko pala. Nakita ko sa notification yung comment niya doon sa kwento ni DK. Ang sabi niya doon, natutuwa siyang finally narinig niya ang kanyang pangalan sa shoutout. Ngayon sa kanyang sulat, sa kanyang comment doon sa kapitbahay ko pala, nagagandahan siya sa kwentong iyon. At natutokso na rin daw siyang mag-iwan ng kanyang cellphone number sa CR sa BGC. Alam mo, Ryan Sulihon, yung pinaplano mong paglalagay ng sticky note sa BGC, na ilalagay mo yung cellphone number mo, bago mo gawin yan, pakinggan mo yung kwento ni Teo dito sa kwentong ito na mas gusto niya yung mga lalaking mabibigat ang trabaho. Diyan kasi sa BGC, mga susi ang andyan mga sosyal, mga malilinis sa katawan, syempre,
mga may kaya, mga nag-oopisina, palaging malinis ang suot, malinis ang katawan. Pakinggan mo at isipin mo yung sabi ni Teo na masarap magmahal yung mga lalaking mabibigat ang trabaho, yung mga lalaking hindi takot na madumihan ang kanilang kamay, madumihan ang kanilang katawan at madumihan ang kanilang suot na damit. Isipin mo yan, ang suggestion na yan ni Teo dito sa kwentong ito. At ito nga palang si Ryan Solihon, na sa BGC siya nakatira at umuwi siya ng Antipolo kung weekend. Gusto niya ring isama sa listahan ng mga naghahanap ng forever. Ngayon, hindi ka pa kasama sa Team A officially, ngunit sa sunod na shoutout ko sa Team A, kasama ka na. Anyway, yung mga naghahanap ng forever, itong si Ryan Solihon, naghahanap rin siya ng forever. Sa muli, Ryan Solihon, shoutout sa iyo at maraming salamat. Shoutout din sa ating kapatid na si Timothy Gonzales ng California, USA. Tim, maraming salamat at ingat palagi dyan. At ang ating kapatid naman na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Adon Vlogs. Adon, shout out sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At ang ating kapatid na si Serge Moreno ng San Pablo City, Laguna. Serge, shout out sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. At ang ating kapatid, gusto kong i-shout out ngayon si Mr. Ed Oy ng Las Vegas, Nevada, USA. Sir Ed, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Yan po mga kaibigan, kasi kakaunti lang naman ang nagpapa-shoutout at kakaunti lang ang nag-comment doon sa sinusundang upload dito na re-upload talaga. Yung kapitbahay ko pala ang ka-text ko, kaya lahat ko na lang binasa yung nag-comment doon. Ngayon sa mga naghahanap ng forever, para doon sa mga ngayon pa lang nakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Barrel at si Rick Gloria. Kung naghahanap po kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Pag sinabi kong naghahanap ng forever, tutuhanang relasyon yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa mga nais na magpa-shoutout, sa muli, pakisulat po ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko kaagad yan at ma-shoutout ko kayo sa susunod na upload. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, sa tuloy-tuloy na pakikinig, tuloy-tuloy na suporta, tuloy-tuloy nyo akong sinasamahan dito sa ating kwentuhan, ang tanging maigaganti ko lang sa inyo ay salamat na marami talaga. Ingat kayo at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.